para ko makita yung flow na gagawin ko. Alam nyo, mula Sunday evening hanggang Friday, every day, every night, kung ano yung sasabihin ko, kung ano yung pupuntusan ko, nababago. So, nung Saturday, talagang, Lord, maawa ka na. Ang dami niyong pinakikita. Ano ba ang dapat naming maintindihan? Ano ba ang dapat naming makita bilang isang tao? No? Ang title natin is Jonah's anger o galit. Or kaya may question mark, bakit siya nagagalit? God's compassion, alam naman natin yan, kilala natin ang Diyos. So, gusto ko lang makita nyo, hanggang parati pa rin, pagka talaga ako nagsasalita, parati kong sinasabi sa inyo, nakakangatog dito sa harapan. Unahin natin si Jonah, isang propeta, a man of God, pero katulad din natin siya. Tao rin, may pakiramdam, may isip, may damdamin. So tao, kaya lang siya, isang complex, special breed, ibang klaseng tao, isang ibang klaseng man of God. Alam nyo, tayo, no, tulad ni kapatid na Nora, nangyari yung hindi dapat inaasahan. Hindi natin alam kung bakit nangyari yun, pero may tanong. Kaya nga nung dinalo namin at nang pauwi na ako, ang sabi ko, Nora, don't ever question God sa mga nangyari sa'yo. Huwag mong ko-questionin ng Diyos. Bagkos magpasalamat ka pa. Buhay ka, umaga nangyari, ano pa, isipin nyo. Kung gabi nangyari yun, lalos. So bakit yun ang sabi ko, no, huwag mong ko-questionin ng Diyos. God is sovereign. Alam ng Diyos yan. Makapangyarihan. Kaya lang nga, minsan we don't understand God. Bakit nangyayari ang bagay na hindi dapat na mangyari? So the question is, always is, tulad ng we question God. Bang sabihin din nyo pino-question ng God? Kaya nga pinangunahan ko na nga siya para at least, lalo na pag nag-iisa ka, diyan papasok ang kaisipan ng kaaway. Bakit ako? Bakit yung bahay ko? Bakit? Puro bakit? Puro bakit? Kaya nga may tanong ng karamihan, why this is happening to me? What I do to deserve this? Why I'm going through these difficulties, these difficult circumstances? Why? Bakit ako? Pero sa kaso ni Noah, kabaliktaran. Siya ang nagtanong, Diyos ang nagtanong sa kanya. No? Tingnan nyo kung anong klaseng tao. Siya pa nagtanong sa Diyos na ang tanong ay ibang klase. So, ang tanong nga bakit? Ang tanong ng Diyos ay, ano ikinakagalit mo at bakit? Ang sagot naman niya, nagagalit ako, ibig kong mamatay na. Tingnan niyo yung
pagkatao. No? Kaya nga sabi nga ni Pastor, ang daming puntusan. So parang nasabi ko na kay Pastor, Pastor, pwede ko bang tutukan yung karakter? Ang pagkatao ng isang tao. Paano ba nabubuo ang isang pagkatao? Behavior. Yung kilos, gawi, asal, attitude. Ano ang attitude? Pananaw. Ano pa? Saloobin. Doon nagkakaroon ng mindset ang bawat isa na makita ang kanyang karakter. So ang topic natin is about character ni Jonah. Pero iba ang karakter ng Diyos. Yun nga, binasa natin, compassion. At galing din kay Jonah kung sino ang Diyos sa kanya. Kaya nga, itong pag-aaral natin, gusto ko munang i-post yung Ecclesiastes chapter 15, yung Tagalog. Kasi mamaya, may English, Tagalog tayo, para makita natin yung ano ba ang sinasabi sa English, ano ba sinasabi sa Tagalog. Tingnan nyo, ang nangyayari ay nangyayari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na. At ang hinahanap, ibang version yan. So sa version ko, ng aking Biblia, ang Biblia ng mga pastor, ang pagkatagalog ay napakaganda. Ang lahat ng nangyari ngayon ay nangyari na noon. Noong una, gayon din na magaganap pa. Paulit-ulit lamang ito ang mga nangyayari. Tama o hindi? Itong pag-aaralan natin, nangyari. How many years ago? Nangyari sa isang propeta, a man of God. What more sa panahon natin ngayon? Nangyayari ba? Hindi kayo sumasagot. Oo, hindi. Yes. Kaya ito, susundan lang natin. Kaya titignan natin yung nga sinasabi ni Pastor at yun din ang iyaano natin, hihimay-himayin natin dito. Verse by verse, madalas natin marinig kay Pastor, let's dive into the Word of God. Lumalim tayo, dumive tayo. Doon natin makikita ang sarili natin. Ito'y para sa atin. Pero ang ating tinitignan ay si Jonah. Okay. I-summarize muna natin yung para at least makita natin ang picture. Chapter 1, sinabi nga ni Elder John, it's about more than the peace story. It's about Jonah's disobey God, and run away from his calling and presence. Chapter 2, yung sinabi ni Pastor, yung paano manumbalik. No? It's about Jonah's prayer, cry of distress and mercy while inside the peace, and acknowledging his sin and promise to fulfill his vow. Kung talaga nagbabasa kayo, katulad ng inano, pag binabasa nyo, maraming papasok sa isip nyo na para as a preacher, titignan mo kung ano yung dapat. Kasi itong chapter 2 na inano ni Pastor, yung panunumbalik lang eh. Pero ang daming puntos na makita. No? Kaya nga, yung chapter 3 naman, tinutukan ni Deacon Manny, it's about turnaround, pagbabalik, baliktad. Nag-obey si Jonah, nag-preach, nagkaroon ng nag-repent, nagkaroon ng revival sa Ninive. Kaya, ano itong
topic natin. Ito yung climax ng libro. Tingnan nyo sa bawat libro na binabasa natin. Ang titignan natin doon yung personalidad, yung lugar, ang pinangyayarihan, ano ang reaksyon ng Diyos, ano ang reaksyon ng tao. So, kung kay Jonah, umiikot ang istorya sa tatlo. Sa kanya, ang Diyos na kilala niya, at ang lugar. Isang lugar na kung sasabihin natin, kung titignan nyo ang bawat verse na sinasabi ron, na galit siya sa Ninibe. No? Bakit kaya? So tingnan, yung isang climax ng libro yun. It reveals God's heart, Jonah's heart, Jonah's character. Yan ang topic natin. Pero it's a short chapter. It reveals everything about God's character. Tingnan natin. Chapter 4, verse 2. Paki-pause. Okay. Tingnan niyo yung verse 2, letter B. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin, mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig, at madaling mapawi ang galit. That's character ng Diyos. Amen ba? Yun ang pakilala niya. Na yun ang Diyos niya. Di ba yan din ang Diyos natin? Pero tingnan niyo yung sinabi sa verse 2, 1. Kung titignan niyo, ang sabi, hindi niya gustuhan ni Jonas ang pag-urong ng Diyos sa balak ng paggunaw sa Ninebe at siya'y nagalit. Tingnan niyo yung hindi nagustuhan. Bakit? Tapos, ba't nagalit? Siya pa galit. Di ba? Ito yung sinasabi sa inyo ng karakter. Na pag ang may isang tao na may pinagdadaanan, pwedeng mangyari ito. At nangyayari ito. Dahil ang katwiran nga ng tao, bakit ako? Meron namang mas grabe pa sa akin. Kinukumpara natin ang sarili natin sa ibang tao, sa tingin natin yung tao na yan ay mas blah 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 kaysa sa atin. Kaya kung tingnan nyo sa English, ang sarap pakinggan. Gracious, merciful, slow to anger, abundant, in loving kindness. Tingnan nyo yung huling part. One who relents from doing harm. Napakahirap isipin na habang pinag-aaralan mo, basahin mo pa lang, alam mo na kung anong klaseng tao si Jonah. Dito, in-expose siya yung deep issue ng sama ng loob, bitterness, diskriminasyon, proud,
kayabangan, galit, no? Galit pa sa Diyos dahil anger at God's grace. Kaya ano ba meron sa Ninive during the time ni Jonah? Hate na hate niya to. Una, Assyrian Empire. Kagalit ng Israel. So cruel, barbaric, napakasamang mga tao. Alam niyo mga ginagawa? Sila yung tao na kilala sa pag-iskin, yung pagtatalo ng tao ng kanilang mga kalaban at tapos yahang sa wall. Sila rin yung inaalis ang mga mata, pinuputol ng tenga ng mga prisoners. Pumapatay ng bata para i-offer bilang sacrifice. Idol worshiper, immoral culture, temple prostitution, abortion, and worst of all, pinakagrabe ito, infanticide. Pumapatay ng mga bata. For what reason? Di ba? You have to question ang Ninive. Pwedeng to accept ang galit ni Jonah sa mga klaseng tao na ito. At ang sabi nga niya, walang karapatan itong lugar na ito at itong mga tao na ito. And yet, 120,000 ang pinag-uusapan natin. At pwera pa yung mga alagang hayop nito. At sabi nga rin sa John MacArthur na parang inaano niya, itong 100,000 na ito, pwedeng bata lang ang pinag-uusapan, pero aabot to sa more than 500,000. Gustong patayin ni Jonah. Kaya tingnan niyo yung verse, yung 1, Chapter 4, verse 1. Hindi niya nagustuhan, na-disappoint siya, na galing sa pag-urong ng Diyos. Dahil ano kinagalit niya sa pag-urong? Dahil ang Diyos nagpakita ng awa sa Nineve. Sa kanya, they deserve punishment, not grace. Sa kanya, he wanted punishment, not mercy. Sa kanya, he hoped for destruction. At suma total, anong klaseng propeta to? Anong klaseng tao to? Anong klaseng man of God dito? Di ba? Tapos, sino siya para magalit? Anong karapatan niya para magalit? Saan siya galit? Galit na sa tao ng Ninive. Galit na, pati nagalit siya sa Diyos. Napakalaking question mark yung bakit siya galit. Ano kinakagalit niya? Katulad din nga natin siya. Palpak, di perpekto, daming kamalian, kakulangan, kapintasan, pare-pareho lang. Pareho lang natin. Siya ang taong struggling with obedience, with bias, with anger, bitterness, resentment. Kaya siya ay complex, special, and memorable
na may karakter. Tingnan natin yung mga pagkakamali niya. Error, mistakes. Look at his attitude, yung asal niya, yung behavior niya, ugali, sa pagkatao niya. Ang rason niya, di ba? Bakit ang pag-urong ng Diyos? Bakit umurong ang Diyos? Di ba? Ang yabang bilang tao, Diyos, kayabangan yun eh. Walang modo, kabastusan, arrogante, self-righteous, lack of compassion. Ayaw niyang masave ang Ninibe kasi galit siya. Galit siya kasi ang Diyos nagpapatawad. Pinatawad ng Diyos. Bigat nito. Hindi niya sinunod ng Diyos, bagkos tumakas pa. Napakaganda ng theology kaya niya? O talagang masama lang ang puso niya? Nagrebelde, selfish, lack of love, and above all, gusto niyang gumanti. This is Jonah. Sorry. Tingnan niyo pa yung pangalawang aspeto. Verse 2. Kaya dumalangin siya. Tignan natin kung anong klaseng panalangin. Kung titignan niyo yan, Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito, sinabi ko, kung ganito nga ang gagawin niyo? No? Lagyan natin ng sarcastic way ng pananalita na parang isang tao ay galit. Ito nga ba ang sinasabi ko eh? Ganito ang gagawin niyo eh? Kaya, ang rason, tumakas ako patungo ng Tarsis. Kasi alam kong kayo ay Diyos na. Ayun na, binasa natin. Yun ang pagkakilala niya. Di ba? Pero kung titignan nyo, anong klaseng attitude yun? Kilala mo ang Diyos bilang ganito, pero ikaw, kinikilala mo ang Diyos ng ano? Nawawala ang pagkilala mo sa Diyos, yung pag-unawa mo sa Diyos. Naging ignorante ka spiritually. Naging immature ka. Naging superior ang attitude mo. Naninisi ka pa. Nainis ka pa. Meron kayang tamang doktrina siya? O meron lang siyang maling espiritu? He knows about God's mercy and compassion. But it did not reflect in his life. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo ang sarili nyo, o tingnan natin ang tao na to, na para ano ang reflection nito sa atin. Tingnan nyo pa, verse 3. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pang mamatay kaysa mabuhay. Oh, Diyos ko po. Anong klaseng tao to? Sobra ang pride. Sobra ang pagsasarili, self-centeredness, binabalyo pa ang kanyang reputasyon,
too proud. Why? Ba't ayaw mo pang mabuhay? Dahil landun sa galit mo ron sa lugar, sa mga tao ron, yung mga ginagawa ng tao. Lack of humility. Ito yung mga consequence ng pagsumayin mo eh. Nagse-self-pity ka eh. Di ba? Yung nga, di ba, pag dumating ang mga problema sa buhay ng isang tao, ano tingin sa sarili? Bakit ako? Di ba kinakaawaan mo sarili mo nun? Alam nyo naman, last year na hospital ako. Simple lang, pero hindi maalis-alis sa isip ko. Kasi during that time, hindi malaman ko ano pinanggalingan ng sakit ko. May sintomas ng TB, may sintomas ng COVID. Kasi nga, napuno yung baga ko ng tubig. Pero, habang andun ka, may mga sequence ng nangyari sa buhay ko. No? Sequence na, palabas ka na, nagbabayad ka na, pipirmahan mo na lang yung bill mo. Aba, ilang minuto lang ito. Ang pobreng ginaw na ginaw. Halos talagang hindi ko nanginginig ang buong katawan ko. Nilagyan na ako nung parang kulay, silver na yun. Pero talagang yung inano ko, balik hospital na naman ako for another week. So, to cut it short, operasyon. Bubutasin, papasok. Pero mind nyo, mga kapatid, ewan ko rin sa ibang mga na-hospital, doon ko na-realize, sa isang saglit, pwede tayo mamatay. Sa isang saglit, yung kapahintulutan ng Diyos, andun. Sa isang saglit, makikita mo ang sarili mo. Hubad. At yung pinaglagyan mo, stainless. Parang talagang patayan ng Pero andun ang God mercy. Andun yung compassion ng Diyos. Dinagdagan ng buhay ko. Kasi right in there, pwede akong hospital, ang daming ino-opera, pwede kong ma-absorb. Kung yung palabas na ako, naka-absorb pa ako ng panibagong sakit what more kaya dun sa harapan ng At tapos, sobrang iba ang lumalaro sa isip mo. Kasi ang isip mo, hindi first time ma-experience mo ang mga ganun. Iba ang pumapasok sa iyo So, kaya nga, alam nyo, nag-prayer of acceptance puli ako. At binigay ko na sa Diyos ang buhay ko. Uli. Bakit? Hindi ko kinwestiyon ng Diyos. Pero after that, pag uwi ko sa bahay, gratitude. Lahat. Kaya nga, dalas kong sabihin sa inyo rito, ang favorite verse ko ngayon, yung nasa Psalm. Paano kung ibabalik sa Diyos ang lahat ng kabutihan niya na ginawa sa akin? MCBC, napakaraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Huwag niyong tignan yung mga sa pakiramdam niyo tinatanong niyo ang Diyos. Huwag. Ang tignan niyo, hanggang ngayon buhay pa kayo. Hanggang ngayon nakakakain kayo. Tignan niyo yung klase ng buhay niyo ngayon. Yun ang tignan natin. At always, yung huwag mawala yung sense of gratitude.
sa edad namin, Ate Nene, Mang Dani, 70 plus. Sino pa 70 ngayon dito? Siguro kami lang. Ay, si Aling Mary. Di ba? Kung titignan nyo si Aling Mary ngayon, relax na relax, may tuntungan ng papa ng paa, oh. Di ba? Oh. Yan ba ang taong hindi pinagpapala ng Diyos? Di ba? Tingnan nyo katabi nyo. Tingnan nyo katabi nyo. Ano nakikita nyo? Di ba? Yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos, nasa katabi nyo. Si Glenn. Ano pinagdaanan yan? Ilang taong ka Glenn? Ano tawag doon? Chemo. Oh. Asawa ni kapatid na Tokayo, ngayon nagsesession. Kapatid, isang halimbawa ang nangyayari sa kapatid natin na Glenn, pwedeng mangyari sa iyong may bahay. Tandaan natin is always God is good. All the time. No matter what, God is good. To reach ang age ngayon, 70s, 60s, blessing after blessing, grace after grace. Tingnan natin yung verse 4. Kinumprot na ng Diyos si Jonah o si Jonas. Ano ikakagalit mo? Tanong na napakaganda. Pero tingnan yung attitude. Walang tibong lumakad, si Jonas, papuntang silangan ng lungsod at naupo. Ano yun? Kung titignan natin yan. Deadma. Tama ba? Deadma. Walang kibo eh. Hindi niya inintindi. Pero, ano ba't nagtatanong ang Diyos? Yun ang magandang tanong eh. Bakit pa tinanong ng Diyos si Jonah? Alam naman niya kung ano yung nasa isip niya. Alam niya kung ano yung kinakagalit niya. Alam niyo, nagko-question ang Diyos sa atin. Kinukumpron tayo ng mga tanong para i-reveal ang puso natin. Number 1. Para tayo turuan. Para makita ang mali, ma-realize ang pagkakamali. Examine ang ating sarili. Pero lahat yung ginagawa ng Diyos para to heal us. Patiently, no? Sobra pasensya ng Diyos na para baguhin tayo. Verse 5. Isa-isahin natin to, pero ito'y mula verse 5 hanggang 10. Pero tingnan niyo yun ang reaction ng Diyos doon sa kabastusan na walang pasensya na kayo sa ginagamit kong salita. No? Medyo mali, pero yun ang inasal para sa akin. No? Na yung pag hindi niya pag-intindi, hindi binaliwala So tingnan nyo, ano pa ang ginawa ng Diyos to make it a point? Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano gumawa siya ng siya pa ang gumawa nyo, talo na tayo sa verse 6.
Ito ang reaksyon ng Diyos. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Tingnan niyo yung reaction pa ni Jonas. Natuwa. Kasi, nasa may lilim. Verse 7. Ngunit, the next day, kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Verse 8. Sumikat ng matinding ang araw at umihip ang napakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya, ito yung the famous word, patayin niyo na ako. Mabuti pang mamatay ako. See? Attitude. Binigyan ka na ng lilim. So, ano simbolo nitong tatlo na to? Yung plant, it symbolizes God's provision and His fleeing comfort. Yung uod, the worm, and the wind represent destructive power of sin and consequence of rejecting God's mercy. Dito makikita natin God of second chances. Binibigyan niya ng pagkakataon si Jonas. Pero, ano pinili? Tigas ng ulo. Verse 9. Sinabi uli ng Diyos sa kanya, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Ang tinutukoy na ng Diyos yung halaman, yung comfort na nagbigay sa kanya. Pero ano reaction niya? Basahin natin. Sabay-sabay tayo. Okay, sabay-sabay. Go. Bakit? Di ba? Nakakapagtaka. 2 beses sinabihan ng Diyos, ano kinakagalit mo? Tingnan niyo yung sagot niya. Di ba? Sarcastic na sagot. Oo, nagagalit ako. Patayin mo na ako. Attitude, behavior, character. Verse 10. Ito, napaka-importante. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob at magdamag at namatay. Namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Ngunit nalulungkot kang iyan ay mamatay. Ano kinakagalit niya? Yung halaman na pinatay na namatay, na nagkaroon ng uod, doon pala siya nagagalit. Tingnan nyo. How amazing itong tao na to. It's a reflection of ano. Okay, verse 11. Ito ang sitwasyon na sinasabi ng Diyos para sa atin. Tingnan natin yan. Himay-himayin natin yan. Doon sa 9 to 10, nakaka-relate siya sa atin. Yung nga,
our behavior, yung ating gawi, yung ating asal, attitude, tayo yan. Pero, tingnan nyo ang verse 11. God is telling Jonah, ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito isang malaking lungsod na tinitira ng mahigit na 120 na katao na parang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Ano point ng Diyos dito? Dito uli makikita natin yung compassion ng Diyos. Di ba? Nahabag siya. Binigyan uli ng pagkakataon itong napaka mga walang hiyang tao na to. Sinalba. Nilapit niya ang sarili ng Diyos dito. And yet itong mga tao na to, itong lugar na to, nagbago. Pati pa ang mga hari. At kasama pa mga hayop. Bakit sila nagbago? Nakita ang sarili. Nakita yung mga mali. Hindi ba dapat ganun tayo? Kaya nga natanggap natin ang salvation na yung pinakikilala sa atin ng Diyos. Di ba tumutugon tayo? Yung pagtugon natin, hindi ba kinikilala natin ng Diyos? Napakaganda, kaya nga napakaraming dapat makita na dapat puntusan. Pero ang tinignan ko lang, ang ating pinag-aralan, yung karakter na nakaka-relate tayo. We are the modern Jonah. Kung titignan natin, reluctant, we obey God externally, but resent it internally. We attend church, we may serve, we may follow God's command, but andun ba ang puso natin? We struggle with submission. Di ba? Struggle natin ang pagsunod Tayo mga Kristiyano na alam natin ano ang salita ng Diyos. Pero may struggle tayo na para sundin. Tama ba? Ang question ay nasa atin. Are we the modern Jonah? Ano ba naman ang mga Ninive or the city? Hindi na city ang pinag-uusapan dito. But someone that doesn't deserve mercy. Mga tao hindi dapat patulan, ang mga taong hindi dapat maakaawaan, ang mga tao, so and so po. Pwedeng grupo ng tao na inis tayo, yamot tayo, mukha pa lang. Hindi, iba na ang reaction natin. Itsura lang Di ba tayo ganon? Meron tayong tinitignan. Antipatiko to. Hindi naman wala namang ginagawa. Hindi man lang nagsasalita.
Judgmental tayo. Nasasabi natin ito, maaaring sa isang tao or sa isang sitwasyon. In conclusion, balikan natin ang verse 11. Gusto ko sa English. Yan ang sa Tagalog. Sa English. Tapos na po tayo. And should I not pity Nineveh, that a great city, which are more than 120,000 persons, who cannot discern between their right hand and their left hand, and much livestock? Sino? Yun ang ng tanong doon ng Diyos. Hindi ko ba patatawarin? Hindi ko ba bibigyan ng kaawa? Hindi ko ba bibigyan ng compassion? Hindi ko ba bibigyan ng pagkakataon na magbago? Kasi para sa Diyos, ang Nineveh is a great city. Pero ang diferensya na, hindi nila ma-discern yung kanang kamay nila sa kaliwa. Ano ibig sabihin nun? Kulang ang kaalaman. Kulang ang pag-intindi. And yet, mga kapatid, nung nag-preach mismo, na which tinakil ni Deacon Manny, nagbago. Nagbalik loob sa Diyos. Kinilala ang Diyos. Napakagandang preaching yun. Nag-turn around. Bumaliktad. Bumalik sa Diyos. Kaya napakaganda itong verse 11 na to. Yun ang sabi ng Diyos. Pero sumagot ba si Jonah? Kaya ang itong napakaganda nito, no? I hope sana ma-explain pa ni pastor o ni elder itong sitwasyon na to. God closed the book with a question. God asked Jonah, if he is right to be angry, dapat ba siyang magalit? Ininsist niya na tama siya. Mga tanong na kinwestiyon ni Jonah. You question, you care about the plan that you did not make. Yung nga sinabi ng verse 11, should not care about 120,000 and creature, whom I did make. Same Jonah, same attitude, same behavior, same character. Jonah never answered. He stays silent. Ang tanong ay binabalik ko sa inyo. Ang tanong na dapat ay, paano natin tutugunin ang question ng Diyos para kay Jonah? Paano natin tutugunin? The same way, paano tutugon tayo sa ating napag-aralan? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aaral namin tungkol sa buhay ni Jonah. Napakasimot na buhay. Sana, Panginoon, makita namin ang sarili namin
to realize our error, our mistake, and sins, mga kasalanan before you. Mag-reflect sa amin, Panginoon, ang buhay ni Jonah. Up to the last minute, aming pag-aaral. Tumahimik siya, hindi siya tumugon. Kaya kami ang tutugon ngayon sa tanong nato na paano namin tutugunin isang karakter na si Jonah. Salamat po sa paggabay, salamat po sa paggamit nyo bilang tagapagsalita nyo. Salamat sa oportunidad and pribileho na magamit nyo, Panginoon. Sana makatigun kami bilang isang iglesia. Paano namin maibabalik ang kabutihan nyo na ginagawa nyo sa aming iglesia, sa aming pamilya, lalong-lalo na sa aming sarili. Makita namin, Panginoon, ang sarili namin sa harapan nyo. Paano kami makakatugon sa mga tanong. Kaya, Panginoon, awa at habag pa rin ang hinihingi namin sa inyo. At pasalamat sa dakilang pag-ibig nyo sa amin na hindi nyo kami kinakalimutan. Wagas ang dakilang pag-ibig nyo. Hindi nyo kami pinapabayaan, hindi nyo kami kinakalimutan. Inaakay nyo puli pa kami, miski kitang-kita ang aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen.